Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday mga lodi. At alam nyo na, grabe. Matindi yung mga news natin ngayon at merong issue mga lodi sa Pilipinas ngayon, matindi. Pero hindi siya sa politics mga idol. Hindi siya sa politics na local, politics siya ng global. Grabe, matindi itong mga news natin ngayon mga idol, no? So titignan natin yung mga updates sa mga mangyayari sa ating mga batas at kung anik-anik pa dyan. So pero bago ang lahat mga lods, alam nyo na, sana i-like nyo yung ating video ngayon pa lang. No, huwag nyo kalimutang i-like kasi syempre mas maganda na like agad siya sa umpisa pa lang. Mas na po-promote siya ng YouTube pagka ganun. So malaking tulong yung like nyo sa ating channel at syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo, comment kayo mga idol, no? So ayan, let's go, mag-news na tayo mga idol. Punta muna tayo sa ating crypto bubble at syempre alam nyo naman, medyo downtrend tayo nung isang araw pa. 'Di ba? Pero ox lang, goods na goods lang. Alam naman natin na mangyayari yung ganito. Mga idol, kaya nga syempre dito sa ating chart na nasa 1 hour time frame tayo ng XRP 1.38, no? So ang panibagong resistance natin dito sa tingin ko 1.4 mga lodi, no? 1.4 bagong resistance natin 'yan. Sana ma-break tong 1.4 na to, mga lods, no? So sana ma-break 'yan. Itong 1.4 na yan, umangat siya. At syempre sunod yun ng 1.45. No, ayan. So huwag na natin lagyan ng blue. Dumadami yung kalat sa ano natin sa chart natin. So pero goods pa rin yan mga lodi. Ganun pa rin. Nakaposition pa rin tayo dyan. 7,400 and 17,000 pesos. Ongoing profit pa rin yan. Hold lang tayo dyan sa ating position na yan. Mga idol. Hindi naman siya bumagsak dun sa inaasahan natin. So titignan natin. Huwag naman sana. No? Pero goods na goods pa rin yung position natin. Okay, so ngayon, unahin na natin to mga lodi. Pero hindi ito yung sinasabi ko. May news pa tayo mamaya tungkol sa Philippines. Pero ito, sa Pilipinas din to, no? Members of the House Committee on Information and Communication Technology led by Representative Mix Villapuerte proposed to consolidate 30 blockchain-related separate measures into a single substitute bill. So yung 13 blockchain related separate measure bill, mga lodi, yung 30 halos magkakahiwalay na bill, pagsasamahin na lang sa isa. Parang ganun yung sinabi dito, no? Ang House of Committee on Information and Commissions Technology ay nagmungkahi na pagsamasamahin ang 30 na magkakahiwalay na panukalang batas na nakaugnay sa blockchain sa halip na pag-usapan ng hiwalay at ang bawat isa. Gagawa sila ng isang substitute bill. No, pinili nilang gamitin bilang base o working draft ang bill ni Representative Iris Marie de Mesa Montes. Dahil ito ay malapit na katugma sa Kadena Act na, alam ko narinig yung Kadena kay Bam Hindi ko alam kung si Bam yun na ganoon, pero parang sa kanya ko narinig. Si Bam to. Kadena Act na naipasa na sa Senado. Mabilis at mapag-isang ang layunin, mapabilis at mapag-isa ang proseso para makabuo ng isang malakas at komprehensibong batas sa blockchain sa Pilipinas. So, good stuff mga idol, no? Syempre, dapat hindi lang US yung nagkakaroon ng batas pagdating sa mga blockchain at sa crypto, dapat Pilipinas din meron, okay? So, para sa atin, goods na goods yan. At eto matindi, mga lodi, alam nyo ba na si Trump ay napakalupit na daily trader? Grabe, hindi siya daily trader mga idol. Ano siya? Hour trader o minute trader, mga lods. President Trump dropped his Q1 financials and holy S. Mga lodi, holy S talaga. Meron siyang 3,700 plus stock trades in just 90 days. Imagine mga idol, 3,700 plus na trade sa loob ng 3 buwan. 3,700, napakadami nun. That's 40 trades a day. Imagine 40 trades sa loob ng isang araw. Ako nga, marami na yung dalawa nun pero hindi pa araw-araw yun. No? And one every 6 to 7 minutes. Imagine that. Ganun mag-trade si Trump, mga lodi. Isang trade sa loob ng 6 to 7 minutes. Ganun. Antindi mo, daddy. Pero syempre, malamang hindi talaga physically si Trump yun. Kumbaga, siguro, yung mga ano niya yun, yung mga bata niya. Ganun yun. Meron siyang isang grupo, no?
Hundreds of millions moving through Nvidia, Microsoft, Apple, Boeing, and more, no? All while running the country. Ganun siya kalupit mga idol, no? Whether you love him or hate him, this man doesn't just talk markets. He's living in them, sabi niya. The president is the ultimate degen. Oh, mga lods, grabe, imagine. Sinisita niya pa si Nancy Pelosi, mga lodi, pero ngayong quarter 1, meron lang 3 trade si Nancy Pelosi. Na? Dinagdagan ng 3 digit, mga idol ni Trump, 3,700 plus. Ganun kalupit, mga idol. Antindi, no? Ganun sila kumita ng pera, gamitin yung trading, no? Pero syempre sa stocks yan, mga lods, no? Ayan, sa stocks yan. Tapos, eto naman. Banks are showing their true colors, mga lodi, kasi malapit nang mapasa yung Clarity Act, eh. Wala na silang magagawa at talagang wala na silang magagawa, mga lods, no? Fair yan, boring on Fox Business. The banks have taken their mask off and their gloves off. They come out very forward facing against the Clarity Act. They can't stop what's coming. You can put the toothpaste back into a tube. Kumbaga, andyan na yun, eh, mga idol, eh. Pero gusto ko pakinggan nyo kasi ang ganda ng pagkabitaw ni Madam, eh, mga idol, eh. The reality doesn't match up with the talking points that are being used to slow down the bill. I really call this stage of digital asset adoption as the mask off phase. The banks have taken their mask off and their gloves off, and they've really come out very forward-facing against the bill, and they really are the last standout in terms of the group of organizations who have yet to adopt this technology, but it's coming. You can't hold back innovation. You can't put the toothpaste back in the tube. The technology is out there. It's going to strengthen the banking system. They're just being very slow and apprehensive to adopt it. Diba, mga idol? Andyan na yung technology, eh. Wala ka nang magagawa. Hindi mo na mapipigilan yan. Kumbaga, no, andyan na yung technology, mga idol. So, anong gagawin mo? Sasabay ka ba o may iwan ka na lang? Ganun yun. Hindi mo pwedeng ipilit yung sarili mo, mga idol. No, hindi pwedeng hindi ka magpatalo. It's either, kasi you can't beat them na. So, you need to join them na. Ganun na yun, mga idol, no? Pero once na pinilit mo pa rin yung sayo, nako, baka ikaw ang maiwan at matalo. Diba? Ganun yun. So, ayan, may dumating na Shopee, okay? So, si boss na bahala. Ito pa, kita nyo, si Senator Cynthia Lummis, mga lodi, no? Senator Cynthia Lummis says, nobody is popping the champagne quite yet. There's still a lot of work to do. After the Clarity Act cleared committee. I would love to have this bill on the floor in June. That's probably pretty optimistic, sabi ni Madam Senator Cynthia Lummis. So ito si Senator Cynthia Lummis, mga idol, isa rin to sa mga tumutulong talaga, no, para mapasa yung batas natin agad. Agrees. Nobody is popping the champagne quite yet. There's no time for a victory lap because there's still a lot of work to do. It's going to take at least 3 weeks and maybe more. I would love At least 3 weeks, mga idol, no? to have this bill on the floor in June. That's probably pretty optimistic. Ibig sabihin, so sakto yan. Ano ngayon? May 19. 'Di ba? 1 month from now is June 19. 'Di ba? So sabi kasi dito, mga idol, mga lodi, ganun din, eh. Senate is expected to hold a floor vote on the Clarity Act within the next 30 days. So 1 month nga yan, mga idol. Kaya nga sabi dito ni Chad, June 19 yan. So June 18, sabagay 18 pa lang sa kanila, eh. So sabi dito, June 18 is the perfect date. It's enough time to let the Senate work out final details and get it over to the House for a final vote. Then on July 4, we would have the law. Kasi ayun na nga yan, mga idol, no? Isang buwan from now, magkakaroon na. So meron pa tayong 1 month, mga lodi. Binigyan pa tayo ng 1 month, no? Para magbudega, mga idol, mag-trade, samantalahin ang volatility. Sabi nga nila, mga lods, no? Kasi for me, once na napasa yung Clarity Act, mga lodi, sabi ko nga, hindi naman yan magpi-flip ng isang ganun. Isang lipad, mga idol, no?
sa akin slowly yan, slowly uptrend. No, slowly uptrend hanggang kumagat na talaga yung law, yung batas na yun. Sa mga hindi nakakaalam kasi mga lodi, once na naipasa na yung batas, once na napirmahan na yan ni Trump, mga lods, no? Once na napirmahan niya na yan, kailangan pa ng 18 months no? Para talagang fully effective na siya. Pero yung pag pinirmahan na yun, batas na yun, matik na yun, parang yung sa Clarity Act. Di ba? Matik na yun. Pero kailangan pa ng 18 months para maging fully, ano na siya, fully functional. Parang ganun. Di ba? So, hintayin natin. Matindi-tindi yan, mga idol. Pero once na mapirma ni Trump yan, sabi ko nga sa inyo, marami pa mga idol, no? Kasi yung iba kasi gusto agad yumaman eh. Di ba? Ay, tagal naman. Gusto ko yumaman. Ganito, ganyan. Mga lods. Alam nyo, kung ganun lang kadali yun, mga idol, di sana marami nang gumagawa niyan. No? Marami na. Kaya lang, syempre, kailangan mo talaga ng risk management. Okay? Kailangan mo mag-risk, kailangan mo mag-plano, meron kang mga strategy na dapat gawin. Di ba? So, ayun. So, matindi. Tapos, eto naman, mga idol. Wait lang. Okay. Ito naman mga lods, no? Ito naman yung isa pang bullish din to, yung Bitcoin Reserve. Sabi dito, White House Executive Director says there is an announcement coming soon regarding a strategic Bitcoin Reserve. We'll have an announcement and it's breakthrough. It's a breakthrough as far as getting everything in place. Legally sound, properly safeguarding the asset. Okay, so ayan, isa pa yan. Isang bullish news din to nung na-announce to eh. Di ba kahit si Senator Cynthia Lummis, yung Bitcoin Reserve, medyo pinupush niya din yan, mga idol. So, goods na goods din yan. Alam nyo kasi yung Bitcoin, once na umangat yan mga lodi, hahatakin din yan yung market eh. So, goods yan, di ba? Hindi natin kalaban yung Bitcoin. Yung iba kasi dahil Bitcoin maxi sila, yung mga XRP Army ayaw nila, Shiba Army ayaw nila, gusto nila gano'n. Pero ako hindi mga lods, no? Lahat yan, goods yan sa atin, lalo na yung Bitcoin. Dahil bibili rin ako niyan soon. Okay, sa ngayon, hindi muna. Kailangan ko muna mag-focus sa sa favorite natin na coins. Ganun lang yon. Kasi feeling ko napaka-unti pa talaga ng napaka-unti na ulit no nung aking bodega. So kailangan ko magbudega ngayon mga idol eh. Kaya lang syempre magpapasukan. Kailangan namin nang bumili ng mga gamit ng mga batang chikito. Nila boy, what's up? Punta kami ng Divisoria. Gastos na ito mga lods, no? Sa pasukan syempre tuition pa niyan. Grabe. Sa bagay dati kasi syempre yung iba sa atin, no, tulad namin. Talaga syempre public tayo eh. Public tayo nag-aaral. Alam niyo ba saan ako nag-aaral ng elementary? Kwento ko lang, malayo sa lugar ko. Andito ako sa Camarin, Caloocan. Ang school ko noon is sa Gulod, Novaliches Bayan pa. Doon ako nag-elementary. At ako lang mag-isa noon, nagko-commute ako noon mga idol. Simula grade 1 hanggang grade 6 doon ako eh. Ngayon iba na ata yung pangalan noon eh. Rosa something na yung hindi ko alam kung ano yung pangalan. Susano pala. Susano something na yung nakikita ko doon pag dumadaan ako eh. Pero yung Gulod doon ako nag-aaral eh. Pero public din yun, no? Ayaw kasi ng magulang ko na dito ako sa amin. Kasi nga mababarkada ako dahil lahat ng mga kababata ako nandito. Camarin High School, magulo. No? So hiniwalay ako ng eskwelahan. Grabe. Ha? Tapos yun, no. So yung anak ko naman, yan, si Boy WhatsApp lang naman. Medyo malaki yung tuition niya eh. So ito naman. Ito, matindi rin to mga lods ha. Antindi ng mga news natin kung tutuusin eh. Kasi etong mga ganitong stock, absolutely insane. Sabi nga dito ni Crypto Rover, the SEC is preparing to let stocks trade on the blockchain. Imagine mga stocks na to. Stocks like Nvidia, Apple, Tesla, Meta, JP Morgan Chase, 24/7 could be traded 24/7 just like crypto. Imagine, pwede nyo i-trade. Pwede kayo mag-trade, no, ng Tesla, ng ganito, ng ganyan, pwede. Mga idol. Actually, yung Tesla meron na sa tingin ko dito sa Bitget meron na ng Tesla eh. Tama ba?
Nakaposition ako dati dun eh. Nagposition na ako ng Tesla dati. Mga idol, at nanalo pa nga ako no, kasi nakita ko bumagsak yung Tesla eh. Ito, di ba? Meron na siya, Diba? Ano ko nga to? 1 week. Kaya lang, bago lang, Tingnan nyo. Sa 1 week time frame, ito lang siya. Ganun lang siya kabago. 'Di ba? Pero nakapag-trade na ako dito, mga idol. Kailan siya pumasok? August pa 'yan, August 18 pa 'yan, 'di ba? Naka-position na ako diyan eh. Sana 4 hours lang natin. 'Di ba? So goods na yung Tesla, pero yung iba hindi ko pa alam eh. So ngayon ko lang nalaman na pwede na yung Netflix. Imagine Netflix, pwede nyo na i-trade. Nvidia, Jollibee. Sana yung Jollibee rin sa Pilipinas. Mga stocks kasi. So yung mga stocks, pwede mo nang i-trade. Sana parang crypto. Goods na goods yan, di ba? So matindi yan, mga idol. So goods. Ito yung sinasabi kong news natin na hindi ko alam kung ako negative ako dito, mga idol eh. Ito yung last news natin eh. Ang nakalagay dito, Polymarket ang nag-post nito, mga lods. Polymarket. Philippine President Marcos announces the Philippines would have no choice but to be involved in any Taiwan conflict. So ibig sabihin, mga lodi, kapag ginera daw ng China, kapag in-invade ng China ang Taiwan at nakialam ang US, makikialam din. Walang no choice daw, mga idol, si President Marcos, kundi makialam. Di ba? At sumali sa bakbakang China, US, Taiwan, Philippines. Grabe yun, mga lodi. Siguro hindi naman yung sa tignan ko lang yung mga comment, mga lods. Dito tayo sa baba. Are they sure they would have to go through with that? I don't think things would end well for them in the end. Sabi dito, sabi ni Macro Pulse Weekly. China is already claiming most of their Western economic zone. If Taiwan goes, they're next. Umaga, parang sinasabi dito, pag nakuha daw ng China yung Taiwan, Pilipinas na daw yung sasakupin ng China. You wish. Mga idol, mukhang yun ang pinaka makulit na pwedeng mangyari pag tinakop tayo ng China. Hindi pwedeng mangyari yun, mga idol, hindi yun mangyayari sa lifetime ko, sa tingin ko, mga lods. Unang-una, hindi tayo gustong sakupin ng China. Ayaw sa atin ng China. Sa tigas ng ulo ng mga Pilipino, ayaw tayo sakupin yan, mga lodi. Mamumblema lang si Xi Jinping sa atin, kaya ayaw tayo sakupin. Ito, mukhang Pilipino to Our idiot president was warned by Duterte even before he was elected. Hindi ko na yan, binasa lang natin Does the Philippines even think they stand a chance? Tama nga naman, may chance ba kami? Wala tayo, wala. This has got to be a joke, right? Their SWAT team couldn't even storm a effing bus or blow out the window with C4 explosive and were cowering by the bus. Ito yung naalala niyo yung hostage taking sa bus, mga lodi, naalala niyo yun? Ang daming alam ko na ano pa yun na pelikula ba yun o nagawan pa ng dokumentaryo yun, What makes you think their army would be capable versus the world's number 2? Tama nga naman yun, mga lods. Ito yun, yung bus na yan, yung bus hostage, tama. Di ba? Well, if the first island chain breaks, say bye to the democracies, say bye to the US influence, and say bye to the US dollar. Ayun yung sinasabi dyan. Pero sa tingin ko, medyo yung bakbakan na yan, mga lord, dapat pabayaan na natin sa sila dyan Kasi gagamitin lang talaga tayong ng US,
ng ground yung ground natin. So, ayun lang yung sa tingin ko diyan. Ano masabi nyo rito? Sa tingin ko ito yung pinaka-interesting na news ngayon mga lods. No? Yung makikialam daw tayo doon sa bakbakan ng China, Taiwan at US. Kasi hindi naman pwedeng pag binakbakan ng China yan, yung Taiwan, tayo tutulong, hindi tutulong US. Ano gagawin natin? Wala tayong magagawa. Okay, so ayan. Grabe, ayan yung news natin ngayong araw, mga idol, no? Mamaya check natin yung update natin ulit. Pero sana enjoy niyo yung balita natin mga lods matindi rin yan. No, lalong-lalo na etong stock na pwede nang i-trade na parang crypto, mga idol, no? At yung sinabi ni Senator Cynthia Lummis na 30 days, no? Sabi niya nga kasi 3 weeks So malamang-lamang tama to, no? Yung sinabi dito ng Gemini. Senate is expected to hold a floor vote on the Clarity Act within next 30 days. So ayan, kita-kits tayo. Maraming salamat mga idol So check natin ulit yung mga balita mamayang gabi. Thank you sa lahat ng mga nanood. Mag-comment kayo at mag-like mga idol. Thank you agad sa magla-like at mag-comment. Saludo sa inyong lahat. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up, what's up?